Hindi lang po sa Metro Manila na itala ang mga insidente ng indiscriminate firing. May mga nabiktima rin ng ligaw na bala sa iba't ibang probinsya. Balita hatid ni Micaela Papa. Namumutla at matamlay ang 3 taong gulang na batang lalaking akay-akay ng kanyang nag-aalalang ina. Tinamaan daw kasi ng ligaw na bala si Gerald Parayaw habang natutulog sila ng kanyang ina sa Baliwag, Bulacan noong kasagsagan ng pagpapaputok sa pagpasok ng bagong taon. Bigla po siyang humiyaw. Kala ko po natakot lang. Nung hinawakan ko po siya, inakap ko, basa na po ang dugoy tagilira niya. Namutla raw agad ang bata at agad dinala sa Bulacan Medical Center sa Malolos City. Ligtas na sa panganib ang bata. Sa Sarat, Ilocos Norte, bakas pa ang dugo sa sahig sa labas ng isang bahay. Dito raw bumagsak ang 50 taong gulang na magsasakang si Agustin Castillo matapos tamaan ng bala sa may binti. Matapos maoperahan, nakuha ang basyo ng caliber 45. May ilan ding na biktima ng ligaw na bala sa Zamboanga City. Isinugod sa ospital ang 14 na taong gulang na si Jonathan Bacani na nagtamo ng sugat sa may braso. Duguan ding isinugod doon ang 21 taong gulang na si Robert Falsis na tinamaan sa kilikili. Kapwa lang daw nanonood ang dalawa ng mga nagpapaputok ng tamaan ng ligaw na bala. Ito naman ang biktima ng stray bullet sa Cotabato City sa pagsalubong ng bagong taon. Pinakamalala ang sitwasyon ng 40 taong gulang na si Ronald Ali. Kwento ng kanyang ina, bigla na lamang daw siyang nabagsakan ng bala sa ulo habang nanonood ng fireworks sa may pintuan ng bahay nila. Hanggang ngayon nakabaon pa ang bala sa kanyang ulo at nasa maselang kondisyon. Stable naman ang lagay ni Reynaldo Aquino na taga Sultan Kudarat, Maguindanao. Uminit daw ang kanyang balikat at naramdamang may butas na. Tingin lang po ng mga fireworks, tapos bigla na lang yun, gumigat na ang balikat ko na hindi ko alam, bala na pala. Unang araw ng bagong taon pero naka-wheelchair si Saima Bantas Miro matapos siyang tamaan ng stray bullet sa binti. Sa binti rin tumama ang ligaw na bala sa isang babae sa Lagang Ilang Abra. Nangyari raw ito hindi pa man nagbabagong taon nitong Sabado. Natutulog daw siya sa kanyang kwarto nang maramdamang may mainit na bagay sa kanyang binti. Hanggang ngayon wala pa rin sospek sa nangyaring insidente. Sa tala ng Department of Health noong nakarang taon, 29 ang nabiktima ng stray bullet mula Disyembre noong 2011 hanggang Enero noong 2012. Patuloy naman na kinakalap ang datos ng biktima ngayong bagong taon. Micaela Papa, GMA News.